Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Maaari mo bang pangunahan, Giselle? Opo, Guro. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, humihingi kami ng gabay at patnubay mula sa iyo sa aming pagsisimula ng klase sa araw na ito. Tulungan mo kami na maging maunawain at magkaroon ng malawak na kaalaman tungo sa leksyon. Bigyan mo ang aming guro ng kakayahang magturo ng may pagmamahal at pasensya. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sumalang ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyo, aking mahal na mga mag-aaral. Magandang umaga din po sa inyo, Guro. Bago ang lahat, maaari niyo muna pang tingnan ang ilalim ng inyong upuan kung ito ay may kalat. Opo. Bakit tila kayo ay nawala ng gana? Sa tingin ko ay gusto niyong magsayaw at mag-awit. Kung ganon, tayo ay magkakaroon ng pampasiglang awitin. Ngayon ay may ipapakita akong video upang magkaroon kayo ng gabay sa pagsayaw sa pampagsiglang awitin. At sabay-sabay tayong mag-awit at magsayaw. Kamusta kayong lahat? Ako'y nagagala, masaya't nagagala. La 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 la. Kamusta kayong lahat? Ako'y masaya, masaya't nagagala. La 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 la. Ngayon, magaling mga bata. Ngayon, mahusay. Napakagandang tingnan ng inyong mga ngiti habang sumasayaw at umaawit. Lalong-lalo na at kayo ay masigla. Kaya, dapat panatilihing masigla ang lahat. Maliwanag ba mga bata? Opo! Ngayon ay maaari na kayong umupo. Maraming salamat po, Guro. Mga bata, lahat na ba ay nakaupo? Opo! Magaling. Sapagkat, kagaya ng ating nakagawian, lahat ba kayo ay nakaupo sa inyong upuan? Opo! Mabuti. Sapagkat dito tayo magbabase upang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase. Ito ay magandang simula para sa araw na ito. Magaling at walang lumiban. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng simpleng laro. Ang laro na ito ay tinatawag natin na Hulaan Mo Ako. Pamilyar ba kayo sa laro na ito? Hindi po! Kung ganon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito lalaruin. Sa larong ito, mga bata, may ipapakita akong mga larawan. At tutukuyin ninyo kung ano ang ibig sabihin o nais ipabatid ng mga larawan na ito gamit ang mga salita na wala sa ayos na mga letra. Halimbawa, base sa larawan na ito at sa mga letra, ano ang mabubuo nating salita? Base sa larawan na ito, base sa larawan na yan, at sa mga letra na ito na wala sa ayos, ano ang mabubuo ninyong salita? Rainier?
Ano ang mabubuo mong salita sa base sa larawan na ito at sa mga letra na iyan? Pakikipaglaban po, Guro. Magaling, Rainier! Ang mabubuo nating salita sa larawan at sa mga letra na iyan ay pakikipaglaban. Ganyan lamang kasimple ang laro na ito, mga bata. Naiintindihan niyo na ba? Opo! Kung gayon, ay simulan na natin ang laro. Ano naman ang mabubuo niyong salita sa pangalawang salita base sa larawan na ito? Giselle? Base po sa larawan at sa salita, ang mabubuo kong salita ay ang sandata. Sandata, magaling! Ang larawan na ito ay nagpapakita ng isang tauhan na mayroong hawak na sandata para sa isang labanan. Ngayon, base naman sa letrang ito, ano ang masasabi ninyo gamit ang larawan na ito? Rhea? Base po sa larawan, ang mabubuong salita na ito ay katapangan. Mahusay, Rhea. Ang mabubuo nating salita ay ang salitang katapangan. Makikita natin sa larawan na mayroong lalaki na handang humarap sa kanyang mga kalaban. At nagpapakita ito ng katapangan. Magaling. Ngayon, base sa mga letrang ito, ano ang masasabi ninyo sa tatlong larawan na aking ipinapakita? Kalinawan? Ang mabubuo po nating salita ay kabayanihan. Magaling! Ang mabubuo nating salita ay ang kabayanihan. Napakahusay! Ngayon, ang salitang ito... Saan mo ginawa ako? Kanyang basa sa mga letrang ito ang masabi mo sa tatlong letra. Kaya naman. Ngayon naman mga bata, ating munang alamin ang tatlong salita na magagamit natin. Balik sa ka sa imong paan. Ang mabubuo natin salita. Hindi. Ngayon, base sa mga letrang ito, ano ang masasabi niyo sa tatlong larawan na aking ipinakita? Irene? Base po sa mga letra, ang mabubuo po nating salita ay kabayanihan. Napakahusay na hula, Irene. Ang salitang ito ay ang kabayanihan. Makikita natin sa halimbawang larawan. Halimbawa, Ngayon naman mga bata, ay atin munang alamin ang tatlong salita na magagamit sa ating leksyon sa araw na ito. Mayroon akong inihanda na mga pangungusap kung saan mayroong mga salita na nakasalungguhit at mayroong pagpipilian na kahulugan. Pipili kayo kung ano sa tingin nyo ang tamang kahulugan ng mga ito. Maliwanag ba mga bata? Opo! Hanapin nyo lamang kung ano ang tamang kahulugan base sa salitang nakasalungguhit. Ngayon, simulan na natin. Maaari nyo bang basahin? Nang makita ito ng mga mabangis na unggoy, nahitakutan ang mga ito at tuluyan ng nagdago. Ano ang salitang nakasalungguhit? Nahitakutan. Nahintakutan. Ano sa tingin niyo ang ibig sabihin ng salitang nahintakutan? Rainier?
Di po guro, natakot. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng salitang hintakutan? Natakot po guro. Sa kung hindi nakakat. Tama. Balik sa ano sa Balik sa saan? Sa isa kita guro. Go. Mahusay. Ngayon ay simulan na natin. Maaari niyo bang basahin? Nang makita ito ng mga mabagis na unggoy, nahitakutan ng mga ito at tuluyan ng nagtago. Ano ang ibig sabihin ng salitang nakasalungguhit? Ay, ano ang salitang nakasalungguhit? Nahintakutan! Ano sa tingin niyo ang salitang nahintakutan? Opo guro. Renier? Sa tingin ko po, ang naintakutan guro ay natakot. Magaling, Renier! Ang salitang nahintakutan ay isang hindi ka nais-nais na pakiramdam na dulot ng pagkakaroon ng takot. Magpatuloy tayo sa pangalawang pangungusap. Kaya nagpasya si Orial na tumulong na lamang upang lupigin ang iba pang halimaw. Ang salitang nakasalungguhit ay lupigin. Ano sa tingin niyo ang kahulugan nito? Irene? Talunin po, guro. Talunin, tama! Ang lupigin ay isang aksyon upang talunin ang mga kalaban o kahit anong bagay na gusto mong tapusin. Maaari niyo bang basahin ang panghuling pangungusap? Walang mga has na lumalaban kay Robot. Kaya tinawag ng mga taong bayan si Bantong, ang ikatlong bayani at kaibigan ni Hanjong. Ano ang salitang nakasalungguhit? Mga has. Mga has. Ano naman ang ibig sabihin ng mga has? Giselle? Sa tingin ko po, guro, ay A, sumubok. Sumubok, mahusay. Ang salitang mga has ay nangangahulugang magkaroon ng lakas ng loob na sumubok na gumawa ng isang bagay. Mahusay at natukoy ninyo ang tamang kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit. Ang aking mga ipinakita na larawan kanina na kinuha mula sa bahagi ng nilalaman ng isang panitikan. Ang aking mga ipinakitang larawan kanina ay kinuha mula sa mga bahagi ng nilalaman ng isang panitikan. Ang panitikan na ito ay tinatawag na ipiko na mayroong mga elemento. Batay sa sinabi ko, ano ang gusto niyong malaman sa araw na ito? Giselle? Kung ano po ang elemento at ano ang mga Mahusay! Kung mahusay, Giselle, ngayon, sabay-sabay... Ay, ngayon, batay sa sinabi ko. batay sa sinabi ko, ano ang gusto niyong malaman sa araw na ito? Giselle? Kung ano po ang ipiko at ano ang mga elemento nito. Ano? Ang epic ko. Maaari mo bang ulitin, Giselle? Ano ang epiko at ano-ano ang mga elemento nito. Ano ang Mga elemento nito. Ngayon, maaari ba nating basahin ang nabuong tanong ni Giselle? Ano ang epiko at ano-ano ang mga elemento nito? Magaling, magaling. Napakagandang tanong. Babalikan natin yan mamaya. Okay? Okay, guro. Okay. Sa ngayon, ay mayroon akong katanungan. Nais niyo bang makinig ng kwento na ang mga tauhan ay mayroong taglay na kapangyarihan? Opo, Guro Giselle. Napakasaya namang tingnan na kayo ay nagpapakita ng interes. Kung gayon ay sisimulan ko ng basahin ng Napakasaya ay nagpapakita ng interes. Kung gayon ay sisimulan ko ng basahin ang kwentong ipiko na pinamagatang sabay-sabay nating basahin. Ang tatlong bayani ng Ibalon. Maraming salamat mga bata.
Sisimulan ko ng basahin ang kwento at kayo ay makinig. Noong unang panahon, may lupain na tinatawag na Ibalod, kung saan pinamumugaran ito ng mga nakakatakot na halimaw. Isang bayani sa pangalang Baltog ang nakapagdesisyon na manatili sa lugar na ito upang pagyamanin ang mga bukirin. Isang gabi, isang ligaw na baboy damo sa pangalang Tandayag ang sumira sa mga pananim ng lupain. Kahit may mahahabang pangil ang mga ito, ay buong lakas at katapangang nilabanan ito ni Baltog. Sa kabutihang palad, napaslang niya ang mabagsik na baboy damo. Siya ang unang bayani ng lupaing iyon. Ano nga ang tawag ng lupaing iyon? Ibalon. Mahusay. Ang ikalawang bayani ay si Hanjong. Ay nakipagsagupaan siya. Ang ikalawang bayani ay si Hanjong. Siya ay nakipagsagupaan at ang kanyang mga kasama. Ang ikalawang bayani ay si Hanjong. Nakipagsagupaan siya at ang kanyang mga kasama sa isang halimaw na may isang mata at tumagal ito ng 10 taon. Nilabanan rin nila ang mga higanteng pating na tinatawag na tiburon, mabagsik na tamaraw at baway. Nilabanan rin nila ang mga higanteng pating na tinatawag na tiburon, mabagsik na Gabaraw. Nilabanan rin nila ang mga higanteng pating na tinatawag na tiburon, mabagsik na tamaraw at buwayang kasing laki ng mga bangka. Nang makita ito ng mga mababangis na unggoy, nahintakutan ang mga ito at tuluyan ang nagtago. Mayroon ding ahas sa pangalan na Oriol na siyang pinakamahirap nilang naging kalaban. Ngunit, sa ipinakitang katapangan ng bayani, ang ahas ay napahanga. Kaya nagpasya si Oriol na tumulong na lamang upang lupigin ang iba pang mga halimaw. Sa pagkakataong ito, muli na namang nakaranas ng kapayapaan ang buong lupain ng Ibalod. Nagpasya si Hanjong na magtayo ng isang nayon sa ilalim ng kanyang pamamahala. Isang buwan ang nakalipas ay nagpakita si Rabot. Siya ay isang higanteng kalahating tao at kalahating hayop. Walang nangahas na lumaban kay Rabot dahil sa kapangyarihan nito. Kaya tinawag ng mga taong bayan si Bantong ang ikatlong bayani at kaibigan ni Hanjong. Dahil sa masusing pagmamasid at katalinuhan ni Bantong, napag-alaman niya na kapag araw ay tulog ang higante. Isang araw, matyagang nag-antay si Bantong at nang mahimbing na ang pagkakatulog ni Rabot, dahan-dahan niyang Isang araw, matyagang nag-antay si Bantong at nang mahimbing na ang pagkakatulog ng higante, dahan-dahan siyang lumapit at gamit ang matalas niyang gulok, buong lakas na hinati niya sa dalawa ang higante. Napaslang niya ang kalaban at muli, naghari ang kapayapaan ng Ibalod. Mga bata, naintindihan niyo ba ang kwento? Opo, Guro Josel. Base sa binasang kwento, tungkol saan ito? Ako po, Guro. Okay, ikaw, Riza? Ito ay isang ipiko tungkol sa 3 bayani. Napakahusay, Riza. Ang kwento ay tungkol sa ipiko ng 3 bayani sa Ibalod. Base sa binasang kwento, ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng ipiko? Okay, ikaw, Ria? Ang epiko po ay nagtataglay ng mga pangyayaring hindi kapanipaniwala at hindi katotohanan na may hindi karaniwang kapangyarihan ang mga tauhan. Napakahusay, Rhea. Ang ipiko ay uri ng politikang tumatalakay sa kabayanihan at pagkikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway.
Ito ay karaniwang nagtataglay ng mga hiwaga at kagila-gilalas na mga pangyayari. Ngayon, mayroong tatlong mahalagang elemento ang epiko. Ito ay ang tagpuan, tauhan at ang banghay. Una ay ang tauhan. Sino ang makapagbibigay ng kahulugan ng tauhan? Ako po, guro. Okay, ikaw Irene? Ang mga tauhan po ay mayroong taglay na hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Magaling! Tama! Ang mga tauhan ay nagtataglay ng mga hindi kapanipaniwalang kapangyarihan o tinatawag nating supernatural. Sino naman ang makapagbibigay kahulugan sa pangalawang elemento ng epiko, ang tagpuan? Ako po, Guro. Okay, ikaw Rainier? Ang tagpuan ay ang lugar o pinangyarihan sa pangyayari. Magaling, Rainier! Ang tagpuan ay ang lugar o pinangyarihan ng mga pangyayari na nagbibigay linaw sa paksa, sa banghay, at sa tauhan. Ang panghuling elemento naman ay ang banghay. Ano kaya ang kahulugan ng banghay? Guro, Okay, ikaw Riza? ang banghay po ay ang pagkakasunod-sunod ng mga hindi kapanipaniwalang mga pangyayari. Napakagaling, Riza! Sa banghay ay makikitang maraming pangyayari sa epiko. Ang hindi kapanipaniwala o hindi makatotohanan. Maaaring itong payak o komplikado. Ngayon, tatanungin ko kayo. Sa binasang epiko, sino-sino ang mga tauhan? Sina Baltog, Handyong, at Bantong. Tama! Si Baltog, si Handyong, at si Bantong ang mga tauhan sa binasang epiko. Saan naman ang tagpuan nito? Ako po. Okay, ikaw Rhea? Ang tagpuan po sa binasang kwento ay sa Ibalon. Mahusay! Ang tagpuan sa binasang epiko ay sa Ibalod. Para sa panghuling elemento, ang banghay, sino ang makapagbubuod sa pagkakasunod-sunod dito? Ako po, guro. Okay, ikaw Irene? Ang unang pangyayari po ay noong nilabanan ni Bantog ang isang baboy damo at siya ang nagmugi. Ang kasunod na pangyayari naman ay tungkol sa pangalawang bayani na si Hanjong, kung saan nilabanan niya ang halimaw na may isang mata, higanting pating, tamaraw at mababangis na buhaya. Ang panghuling pong pangyayari ay noong pinaslang ni Bantong ang isang malakas at nakakatakot na higante at doon nagtapos po ang kwento. Mahusay! Napakahusay! Tama ang sinabi ng inyong kaklase na si Irene. Ngayon, mayroon pa ba kayong ibang mga katanungan? Wala na po, guro. Mahusay! Masasabi kong nakinig at naintindihan niyo talaga ang talakayan sa araw na ito. At dahil dyan, ay bibigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Makinig muna at pagkatapos ay sabay-sabay natin itong gawin. Maliwanag ba mga bata? Opo, guro. Okay, ganito ang ating palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing! Ay, mali. Kasi umaksyon. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Just clap. Ayan, ano naman? Sige, sige. Diyos ko, kung naman Diyos ko. Sige. Mahusay mga bata, masasabi kong nakinig at naintindihan niyo talaga ang talakayan natin sa araw na ito. At dahil dyan, ay bibigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Makinig muna at pagkatapos ay sabay-sabay natin itong gawin. Maliwanag ba mga bata? Opo! Okay, ganito ang ating palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing! Ang galing! Ang galing! 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 Ngayon ay magsitayo ang lahat at sabay-sabay natin itong gawin. 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing! Ang galing! Ang galing! 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 Maaari na kayong magsiupo mga bata. Salamat po, guro! Dahil naintindihan niyo na ang kahulugan ng epiko at ang tatlong bayani ng Ibalon, magkakaroon tayo ng aktibidad. Mayroon akong babasahing mga pangungusap na may nawawalang salita. Ang gagawin niyo lang ay dikit ang nawawalang salita o tamang salita sapat lang gamit ang aking mga inihandang salita. Maliwanag ba mga bata? Opo, guro! Mahusay. Ngayon ay sisimulan na natin.
Ang patlang ay uri ng panitikang tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao laban sa kaaway. Ano kaya ito? Ako po, Guro. Yes, Renier? Nahusay! Tamang iyong sagot. Magpatuloy tayo. Maaari ka na umupo, Rainier. Magpatuloy tayo. Ang hipiko ay binubuo ng tatlong mahalagang elemento. Ang patlang, patlang, Ako po, at Guro. ang patlang. Ako po. Yes, kalinawan? Alam ko ang sagot, Rainier. Magaling! Tama ang iyong sagot, kalinawan. At ang panghuling pangungusap naman ay, ang patlang ay isang halimbawa ng ipiko. Yes, Rizalin? Magaling! Lahat ng inyong sagot ay tama. Ngayon ay sabay-sabay nating basahin ang mga pangungusap na ito. Ang epiko ay uri ng panitikang tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao laban sa away. Ang epiko ay binubuo ng tatlong mahalagang elemento, ang tauhan, taguan, at anghay. Ang tatlong bayani ng Ibalon ay isang halimbawa ng epiko. Ngayon ay mayroon akong ibibigay na aktibidad na gagawin ninyo sa pamamagitan ng pagpapangkat. Hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Dito ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat naman ay dito. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang magazine kung saan inyong iguguhit ang larawan na ito. Magpili ng isa sa inyong grupo upang magpresenta na inyong output dito sa harapan. Narito ang magazine. At maaari nyo nang kunin na ninyong mga kagamitang pangguhit tulad ng lapis at bond paper. Iguhit ang larawan base sa ibibigay magazine ng guro. So, mayroon kayong 5 minuto upang tapusin ang aktibidad. Naintindihan ba, mga bata? Opo, Guro. Wala na bang mga katanungan? Wala na po! Kung gayon, ay maaari na tayong magsimula. Ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Yes, Rainier? Tapos na po kami, Guro. So, magandang umaga sa inyong lahat. Pati na po sa aming napakagandang at sexy. Ako po ang nagrepresenta sa aming iginuhit. Ang aming iginuhit ay si Batman. Kasi si Batman ay isang elegante na gumagamit ng kanyang yaman, katalinuhan, at pisikal na kasaynayan upang labanan ang krimen. Unang pangkat para magpresenta sa kanilang ginawang... Ang aming ginuhit ay si Spider-Man. Si Spider-Man ay isang kabataang may kakayahang dumikit sa kung anumang bagay at may kakaibang spider-like abilities na ginagamit upang protektahan ang mga tao mula sa kasamaan. Napakagaling! Nakakatuwang tingnan na kayo ay nagkakaisa habang natututo sa ating aralin. Ang bawat pangkat ay matagumpay na nagawang aktibidad
Natapos ito sa takdang oras. Ibig sabihin ay lahat kayo ay naintindihan ng aking tinalakay sa araw na ito. Tama ba ako, mga bata? Opo, Guro! Maraming salamat at balik. Ibig sabihin ay lahat kayo ay naintindihan ng aking itinalakay sa araw na ito. Tama ba ako, mga bata? Opo, Guro! Mahusay. Ngayon, balikan natin ang inyong nabuong tanong kanina. Ano ang ipiko at ano-ano ang mga elemento nito? Maaari bang sabay-sabay niyo itong bigkasin? Sorry ha. Sumpay. Una, ano ang kahalagahan ng Una, ano? Kahulugan. Kahulugan? Okay. Maaari niyo bang sabay-sabay niyo bigkasin? Una, ano ang kahulugan ng ipiko? Kung sa manika ng kamutanan? Or isa? Sa isa. Ay, sa elemento, pwede lang tanong. Ngayon, Ngayon, mga bata, balikan natin ang inyong nabuong tanong kanina. Ano ang ipiko at ano-ano ang mga elemento nito? Maaari nyo bang sa... Balik. Ngayon, mga bata, balikan natin ang inyong nabuong tanong kanina. Ano ang ipiko at ano-ano ang mga elemento nito? Maaari bang sabay-sabay niyo itong bigkasin? Una, ano ang kahulugan ng ipiko? Ang epiko ay uri ng panitikang tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtugali ng isang tao laban sa kaaway. At ang elemento naman nito ay ang sauhan. Ayaw, saan lagi mo? O, sakto nito. Ipiko po ang imangutan. Hindi ko pagkikipangutana. Ipiko pa. Ipiko, my good. Una, ano ang kahulugan ng ipiko? Ayan. Mahusay, napakain. Ano-ano naman ang mga elemento ng ipiko? Hindi. Balik. Balik. Mga bata, balik. Mga bata, balikan natin ang inyong nabuong tanong kanina. Ano ang ipiko at ano-ano ang mga elemento nito? Maaari nyo bang sabay-sabay na bigkasin? Una, ano ang ipiko? Ang epiko ay uri ng panitikang tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtugali ng isang tao laban sa kaaway. Mahusay! Napakainam ang inyong mga sagot. Ano-ano naman ang mga elemento ng epiko? Ang epiko ay binubuo ng tatlong mahalagang elemento, ang tauhan, tagpuan at banghay. Magaling mga bata, ang tauhan, tagpuan at banghay ay mga tatlong mahalagang elemento ng isang epiko. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang kahalagahan ng epiko bilang anyo ng panitikan na naglalaman ng mga halaga at aral sa sariling bayan? Yes, Jusel? Ang mga epeko ay logo ni mo. Si Dudong Isa kasi, isa sir. Badas mo. Isa na dito yung sir. Yes, Jusel? Ang mga epeko ay mahalaga dahil naglalaman ito ng mga aral at halaga ng isang kultura. Ito'y kwento ng mga bayani at nakikitang mga laban sa nagpapakita ng mga bagay ay mahalaga sa kanilang lipunan. At sa pagbabasa nito ay natututo ang mga mambabasa ng mga bagay na makahulugan at naiintindihan ang mga kultura at kasaysayan ng isang bayan. Maraming salamat, Jusel. Mainam ang iyong sagot at maganda ang iyong pagsusuri sa kahalagahan ng epiko
bilang tagapagtaguyod ng kultura at kasaysayan ng isang bayan. Ngayon, kumuha kayo ng isang kapat ng papel at sagutan ang inyong gawain na makikita sa pisara. Isang kapat na papel. Tapos na ba mga bata? Wala pa po, Guro. Sige, magpatuloy kayo sa sasagot. Tapos na po ako, Guro. Tapos na po, Guro. Ako po, Guro. Mahusay. Ipasa ang inyong mga sagotang papel sa una. Para sa kunin niya ang inyong para sa inyong takdang aralin, maaari niyo bang kunin ang inyong kwaderno? At isulat ang inyong takdang aralin sa inyo. Ang inyong takdang aralin ay magsaliksik kayo ng isang epiko sa ating sariling bansa. Iguhit ang pangunahing tauhan o pangyayari sa epikong nasaliksik. Lagyan ng maikling description ng inyong guhit. Tapos na po, Guro. Tapos na po, Guro. Mahusay. Maaari bang magsitayo ang lahat? Paalam mga bata. Paalam na po, Guro.